So, hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, pagpasensyahan nyo na mga minamahal kung ngayon lamang po nakapag-update ng balita itong si Mima Alicia. Gawa nga po ng nabisi po talaga tayo. Pasensya na. So, eto na. Dahil ako ay gustong bumawi sa inyo, meron po akong handog na napakainit. Talagang nagliliyab na balita. Ano to ha? Actually, ngayon lang tong balitang to. 7 hours ago. Talaga nga namang nananakot po ang pamilya nila Sara Duterte. Grabe. Etong mga minamahal, natawa lang ako ha. Kasi ito yung pamilyang to, parang ginawa na nilang circus. Yung kanilang dinadalang pangalan. Yung tipong magkakagalit, tapos ngayon magbabate. Well, natural lang naman yun. Pero yung mag-aaway, tapos isa sa publiko, tapos makikita naman natin na nagkakabati na naman, parang may mga aning-aning ba? Parang merong mga baliw. Ito yun, si Sara tapos yung kanyang ama. So ngayon nga po, nananakot itong si Sara Duterte na ang sabi, handa na kami. Handa na daw ang pamilya ng mga Duterte para daw po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil tatayo daw pong abogado ni Vice President Sara itong kanyang ama na si former President Rodrigo Roa Duterte. Uy, anong akala nyo? Matagal na po si former President Duterte tumigil sa pagiging abogado dahil nagtagal po bilang mayor, bilang alkalde itong si former President Duterte at naging presidente. Hindi nga natin alam kung nare-renew pa ba yung lisensya niya bilang isang abogado. Sa pagkakaalam ko, meron pong nire-renew na MCLE every 3 years yung mga abogado. So, kung magiging abogado mga minamahal, itong si former President Duterte ni Vice President Sara Duterte, dito nga po sa impeachment complaint laban sa kanya, mukhang kailangang mag-aral muli ng batas itong si Digong. Naku, kailangan talagang mag-aral dahil hindi natin alam, baka mamaya foul na naman yung kanyang gagawin dyan. O paano pag sinabing putang ina mo, di ba? Foul yun. Yung mga pagmumura, hindi nga natin alam kung gagamitan pa ba ng code of ethics ni former President Duterte, yung kasong ito. Di ba? Alright, basahin natin tong balitang to. Ay nako, Diyos mio naman, kinukonsente talaga ni Digong yung kanyang anak, no? Talagang konsentidor itong si Digong. Anong sabi dito? Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tatayo bilang isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte na may hinaharap na 3 impeachment complaint. Ex-President Duterte to stand as a lawyer to VP Sara in impeachment woes. Abay, ano ba naman to yung nangyayari ngayon mga minamahal? Mukhang, tingnan nyo ngayon reaction, natawa na lang po. Ay oo, naaalala ko. Paano mag-aala abogado itong si former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang anak na mayroong kinakaharap na 3 impeachment complaint galing sa iba't ibang mga malalaking grupo. Itong si former President Duterte, nung naging prosecutor, walang naipanalong kaso. Oy, naalala ninyo? Siya na din mismo yung nagsabi mga minamahal nung naging prosecutor siya. At saka kahit tingnan ninyo, sa Wikipedia, wala talagang naipanalong kaso itong si former President Duterte. Also, itong kanyang anak din na si Sara Duterte, nag-aral ng law, nakapasa ng law, pero walang naipanalong kaso. So kaya, ngayon, gets ko na kung bakit naghaha yung mga tao dito sa balitang to. Kasi kanina, sabi ko, ay baka mamaya bash lang to. Kasi natuwa lang naman yan kay PBBM nga, di ba? Tinatawanan din. Pero mas madami yung heart kaysa sa haha. Pero ito kasi, haha yung nangunguna. Ibig sabihin, parang pinagtatawanan kasi mayroong katawa-tawa. Ngayon ko lang na-gets. Naalala ko, ngayon palang pumasok sa aking sentido komon, na siguro kaya tinawanan ng mga Pilipino itong post na to na si former President Duterte daw po ang tatayong abogado ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment. Wala naman palang naalala ko, walang naipanalong kaso. Itong si former President Duterte, 'di ba?
noong siya ay prosecutor. At hindi lang siya, mga minamahal, pati din yung kanyang anak. So, paano ipagtatanggol ni Digong ang kanyang anak, wala nga siyang naipanalong kaso. Kasi nung naging prosecutor siya, wala, zero talaga. Tapos, naging alkalde, di ba? Di ba, alam nyo naman, kapag ikaw ay abogado, meron kayong nire-renew na lisensya niyan. Kagaya nga din ng mga dentista, di ba? Pati teacher nga, nagre-renew ng license eh. Di ba? So, matagal na naging alkalde si former President Duterte, hindi niya na napagtuunan ng pansin yung kanyang pagiging abogado. Tapos wala pa siyang naipanalong kaso. So, paano yun? Talagang literal na circus, mga minamahal. Nagigets ninyo? Diba, ginagawang katawa-tawa ng mga Duterte talaga yung kanilang pilidong dinadala. Naging presidente ka pa man din ng bansang Pilipinas. Ano ba naman yan, Digong? Diba? Paano mo ipagtatanggol yung anak mo? Anong gagawin mo? Hindi pwedeng manalo yung nagmumura, naninindak. Hindi pwede yung ganun. Oo, hindi mo pwedeng maninindak ka lang doon. Diba? At saka, kung matatandaan din ninyo mga minamahal, sarili nga din ni Digong, hindi niya kayang ipagtanggol eh. Partida, naging prosecutor na yan siya. Hindi niya kayang ipagtanggol yung kanyang sarili. O bakit? Tingnan nyo, napikon siya yung kay Trillanes. Diba? Gets ninyo? O, kala ko ba tanyag at magaling kang abogado? Naging prosecutor ka? Samantalang si Trillanes, mababang uri lang kung iyong ilarawan, pero napikon ka sa kanya. Diba? Bakit ganun? Hindi mo man lang kayang sagutin yung sa bank account mo, yung sa tinutukoy ni former Senator Antonio Trillanes. Diba? Hindi mo man lang nasagot ng maayos yung tanong. Diba? Sa mga bank accounts mo na tinutukoy ni Trillanes na merong mga billions of money na hindi mo man lang kayang permahan. Diba? Wala kang man lang accountability and transparency. Napikon ka sa kanya. So, nagigets ninyo, mga minamahal? Kung ikaw nga mismo, hindi mo kayang ipagtanggol yung sarili mo laban sa mga tao, anak mo pa kaya? Tapos yung issue ni Sara Duterte patungkol din sa mga bribery, sa plunder, same lang din yan ng mga ipinupukol na kaso sa'yo. So, paano mangyayari dyan? Ano yung gagawin mo? Hindi, natatawa lang talaga ako mga minamahal eh. Parang ang nangyayari kasi nito, parang kinukonsinti lang talaga ni Duterte yung kanyang anak. 'Di ba? Kinukonsinti lang ni Digong. Kaya tingnan ninyo, kahit mali, kinakampihan, which is hindi tama. 'Di ba? Dapat magpakaama ka sa anak mo eh. Kaya ka ginagaya ng mga anak mo kasi ganyan yung pinapakita mong ugali. Which is hindi dapat ganun. 'Di ba? Yung pagiging war freak, pagiging violent. Nagigets mo? Yung pangangamkam di umano sa kaban ng bayan, kaya ginagaya ng mga anak mo. Kasi yun yung pinapakita mo. Na ugali mo, na akala na nila tama, kasi ikaw talaga yung susundin nila. Ikaw yung ama eh. 'Di ba? Sa tingin ko mga minamahal, pakulo lang nila to. Kasi bilang isang abogado, kailangan pa yung kailangan ulit mag-aral ni Digong dyan ng batas. Bilang isang abogado, lalo pat matagal niya nang hindi nare-renew siguro yung kanyang lisensya. Ang tagal niya naninilbihan bilang presidente. Diba? Ang tagal niya naninilbihan bilang alkalde. So parang feeling ko, wala to. Wala to mga minamahal. Ano lang to nila, pakulo lang talaga to nila, panggulo lang. Nuisance. Diba? Itong si former President Duterte. Naku, Diyos mio. Wala tayong mapapala dito. Kahit magtanong kayo sa Integrated Bar of the Philippines, kailangang mag-renew ng lisensya ni Digong yan. Kung ipagtatanggol niya yung kanyang anak, ang tagal nang na markahan yung pangalan niya kasi tumagal siya bilang alkalde. So, bakit pa siya mag-aabogado eh? Mas malaki yung nakukulimbat di umano sa pagiging alkalde. Yeah, mas lalo pa nung naging presidente, talagang literal na naku, Diyos mio. 'Di ba? Nagigets ninyo? Alright. So,
Yun po, mga minamahal kayo. Ano yung masasabi ninyo sa balitang ito? Again, it's me, si Alicia nyo. Pahingi lang ako, mga minamahal ng comments, likes, and share. Tapos subscribe nyo na din. Nakakatulong kayo sa paglago ng ating algorithm. So, it's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.